definitely mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tuhan mga balita, basta, at baba, Info Centro. Info Centro. May kalabutan, bayan. The voice of information, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at TYES, Radyo Pilipinas. Info Centro. Info Centro. Kabarangay, it's Friday. Paupang no, ito ang feelings. Balitaw, didihamon ha, Capitol site in parang Saturday na, no? Paray pa makabalik nga dahaton 5 days a week nga trabaho. Alright, so atipen pumida no ito na iyo kahampang para ha ato na Friday edition ha taramdan na Info Centrum. Kabakyang nato ni Master Control Engineer RV Dadios. Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Kumusta ito na Friday? Bisan ko na madalumdum ano, ito na ato na pag-abatian na ba mapaso dito hagawas sa ladaw. Super nga kamapaso halo yung madalumdum ba no, diri good full blast ti Mr. Sun, pero iton dangga iton feels like iton dangga is super sige unina ipahatan na daman ano aton pagtaga
heat index sa diniha aton dapit or hain ba ang pinakahataas aton heat index para yan ang adlawhan Friday. So diniha aton bugos nga rehiyon Region 8. Labot la aton gihapon ipapahat na ato naman ginatambungan kakulup. Actually duhan aton ginatambungan nga dako nga aktibidad kakulup aton pa-invite PhilHealth, local health insurance office sa diniha aton syudad Barongan. Aton BHW Summit 2026. O sige, aton ito na ipahat iyo sangkay oroon ni na nga na dira naman na mga diri pa nga ni tapos aton BHW Summit inattend gihapon kita hinusa naman nga Q&A balitaw kapihan HST kanan Philippine Information Agency nga nagiupay daman na ato nakuha nga impormasyon mamay data pa nga ni oras talakayon ta daw kay gimportantihi ini para ito naton mga guddi nga mga negosyante iton DTI Eastern Samar amoy nag-o-offer hin financial dirihiyang grant dirihiyang hatag pero very minimal ito na interest para ito na mga nagtitikang or magtitikang hinegosyo. Labi na yan na adto na mga negosyo nga naapektuhan na energy crisis. Ginadagmi tila pa naman ito na processing hindi naman nga ira naman na pa-loan. Thank you da mga salamat Provincial Director Bimbo Tan hiton DTI Eastern Samar. So kung mamayda natin oras, i-play natin adton iyan naman pahayag may pagisumpay hini nga pagtaga SBC loan nga ginahatag gino-offer hiton DTI Eastern Samar. Tikang lahan bulan Enero nga da kakulup May 21 may ada na hira 56 borrowers. Isa pa nga nga dahin ka 3 million iton imo utangon. Importante lang may daka business permit para hito na mga existing na nga mga negosyo. Unina aton ito na pag-irestoryahan ngan syempre ipapabati natin unina ano ba ini nga mga ginpahaluag nga health services, mga programa hito na PhilHealth para naman masayuran kita nga na maging inform kita hito na services gin pahaluag expanded services hito na PhilHealth diri lain din ato na bugos ini nga nasod Pilipinas. Ngan syempre pira na ini naman nga ato na uugso nga pag talakay hito na magkaiba-iba nga mga scholarship program hito na ato na gobyerno. Alaw nina italakayon ta ina kay very timely para hito na mga magfo-first year, para ito na mga kag-anak mabuligan ang mamayda pagkukuhaan ba para hiton ira naman kagarastuhan hiton ira mga anak. So amin ni kabarangay nakabug-usan nga ato na tatalakayon para yan ang kuluphan na Friday ato na taramdan Info Centrum. Uy, kaupod ngayon natin didi Engineer Mark, Engineer RV. Happy birthday hiton birthday celebrators para yan na May 22. Kakulup may dakita special someone nga nag-birthday. Iri na nga anak maaram kon peran edad. Nanay talaga sahay na nga ngalimot. Happy birthday hanaton na mga pinalangga nga mga birthday celebrator. Para inahan Friday, May 22. Ngan syempre may na natin special friendship nga nag-sisilibrar ito niya birthday. DJ Dondon Kainto. Uy, happy birthday. Sarang pa niya Ate Pen, ayawak pa kian hitak edad Uy, ba blessing iton nga nag-iidadhin na sugahit. Pero diri pasabot hi Kuya Dondon nga siya na tiya edad.
At ito na maupay hiton happy gulaki nga permila smiling face. Permi on the go. Akala mo 40s pala Kuya DJ Dondon. Nalitaw secret ito edad. Edad lang yan, numero lang yan. Ang importante happy ka kumbaga peaceful. Waray ka mga mga bitterness sitim kinabuhi. Ayaw nakitahit yan, nakitahiton aton twilight zone. Bueno, kabarangay tikangan ta daw, Engineer Mark, nga di ani kita hiton pagtaga-heat index kay bisan kon cloudy kami didiha syudad hito na Borongan hala daw. Kalawan natin ito na pa real time weather report hiton pag-asa mostly cloudy yun nga mostly cloudy kita ito na Borongan City pero harapit mag 40 degrees Celsius maigugad kay didi kasihan na pa feels like kadto na pag-asa adto na forecast bahin hito na pagtaga heat index ito na Borongan in 44 kalawan ta daw pero iton pinakamapaso diniha aton yana nga mga oras or nga ni anahitala nga pinakamapaso nga nga lugar dinhi naman ha Eastern Samar amo adton adton Giwan Eastern Samar. Yan na nga adlaw, nasa ring ito na pag-asa, posible nga dahiton ka 45. Asya na nga ni, yan na iton heat index ka barangay, hiton kanina iton abata, inabat in 45 degrees Celsius nga dangga, nga alinsangan, nga heat index dito naman, habung tohan Giwan alas 10:15. Diri na lahiya forecast kay talaga inabat dito ang kapaso nga 45 degrees Celsius ba. Pero kakulop super talaga ang gipapaso nakada kami provincial capital gym. Oray katutuhay very uneasy darahan ka gipapasui labot la kay gida mo idaman puno adto na provincial capital gym han mga barangay health worker. Yada man kaninahan alas 10:15 han aga Friday May 22 inabat in sobra kapaso at 45 degrees Celsius danger level dito naman ini bungtohan na Giwan lang. So dini naman aton syudad hito na Borongan hala daw. Borongan City pa forecast para yan ang adlaw May 22. Nasa ring Mr. Pag-asa, pwede umabot nga daha 43 degrees Celsius sa dinha aton syudad dit Borongan. Talaga bisan yan mapaso dito gawas. Danger level gihapon ito ngan kakulop maigugad kakulop kay 45 mas mamanpaso kakulop. Totoo iton 45 degrees inabat talaga kita kay nakadto kita nag-cover Capitol Gym. Samtang buwas daman pariho iton kapaso nga inaaabato natin buwas nga adlaw Sabado at 43 degrees Celsius. Pasok nga tanan danger level nasa ring Mr. Pag-asa. Hala iton iba pa nga mga lugar kalawan naton iton Giwan ang forecast nga ni hanya na nga adlaw han Giwan is 44 pero kanina han 10:15 AM inabat in dangga nga inabot 45 degrees Celsius. An kakulop an mapaso daman dito Giwan naobserbaran kakulop inabat talaga kakulop dito Giwan 46 degrees Celsius samtang buwas nga adlaw naman in pareho 44 degrees Celsius.
Tacloban City, ito na pa-forecast, para yan ang adlaw is 42 degrees Celsius. Pagkalap may ako na naman nakita nga post nga nagbabaha naman, dito yung pera nga lugar syudad hito na Tacloban. Pero maupay nga ni kita kay kun gabi, inuuran kita. Bisan ka gabi, diniha aton syudad hito na Borongan. Pariho gihapon na buwas iton Tacloban City. Amo in posible umabot 42 degrees Celsius. Ito naman Visayas State University, Baybay City, Leyte, 42 degrees Celsius ito ang ira pa-forecast para yan ang adlaw. Pero kakilip mas mapaso at 43 degrees Celsius sa Baybay City, Leyte. Pareho yan na iton kapaso buwas nga adlaw. Hala ito Northern Samar. Ay, kakilip Northern Samar, pareho kita 45 degrees Celsius, ang dangga. Yan na naman nga adlaw dito Northern Samar, ito na pa-forecast, ito ira dito maximum heat index. Ang pinakahataas nga pwede maabat, ma-observe nga dangga, dito naman Katarma, Northern Samar, maabot nga 44 degrees Celsius. 43 naman buwas ang adlaw. Katbalogan City, Katbalogan 43. Papriho almost same. Pariho ito na aton mga heat index. Pariho naman dito Maasin City, Southern Leyte. Pari yan ang adlaw is 44 degrees Celsius. So nga tanan ini pasok di na naman hiton danger level. So malainihad ton pasabot pag-asa. Bueno ka barangay. 22 minutos na ang nakalabay alas 2. Padayon ka mo na katutok. Aton taramdan na Info Sentrum pa na Biyernes nga edisyon. Maupay nga kilab din na naman Point Mary. Kumusta na Ate Mern sa binalik na ba ang aeroplano? O di ba Friday, may dayan na biyahe ito na Philippine Airlines. Maupay kay waray pa mag-increase adto na pasahe. Pero haros puno-puno, may da nato na friendship nga inuli nakalabay nga Monday puno. Antikang dinhi aton syudad na Borongan, pwede tikad to Cebu or nga to Manila puno ang aton biyahe. Pareho man daman ang tipakan hidaman Borongan City. Han Monday at to Monday. Puno na puno. Sana diri pa mag-increase kay aman kung di dakan. Pero kung di ka talaga napalit ito na online, as in na mahal. Kasi ito natin din hinaman, nakakontract man iton, iton local government unit hiton na Borongan, may dahito na kontrata nga da naman hiton na PAL. Sa lidiri la da mahira basta-basta makaka-increase. Pero pa ba iton pasahe? 5,000 plus Manila or bisan daman nga daha Cebu. Pero maupay nagait kaysa naman hit nga ora-orada ka nga napalit online ba danay naabutin 12,000 pesos one way la iton. Samantala kung dinhi ka nabayad ka didahiton kanan didahiton may may boulevard. Two-way na yan, duha na yan kabiyahe iton 12,000. Kay harapit man mag 6 mil, iton pasahe, sobra 5,000. Alright, so nga di kita hadton pagtaga PhilHealth kakilop, ipabati naton Engineer Mark. Adton may da naton di daigin send via aton Facebook. Kay waray ta ini matalakay good. Actually diri lang nganin asya da halaba kasi ini adton tuloy hirangan sarusando pag explicar hadton expanded
health benefits services hailarom hiton na PhilHealth. So dito paglanganon ipabati natin ipabati natin may da kita di igin na pahamtang adton Public Relations Officer 4 Corporate Communication Department ito na PhilHealth. Ginkuha tayo ni didhan aton Facebook page kasi diri natin mahisend pag sobra nahing kahalaba via Messenger. Sir Viliano Medina adton iya ini perala nga ni itdidahad ton na mga ginpahaluag nga benepisyo para hadton mga miyembro han PhilHealth adton iya gintalakay ginchap-chap ta kasi adton iya naman na mensahe. So adi ato na pamatian Sir Medina hiton na PhilHealth. Dito na last part, Engineer Mark. Didi na ito na last nato ni Gian send. Ilan ang buntis sa barangay? Ayan, siya. Ang mga marites. Nung kasabi nga namin, kayo yung mga marites pero sa magandang pamamaraan. Dahil ang ipapakalat po ninyo ay mga tamang impormasyon. May mga nakikita ako dito, ito yung mga 35, yung mga naka-advocate na shirts. Sila po yung nag-undergo ng training last year. At sana po sa mga susunod na panahon, yung iba pa po rito ay sumailalim din sa katulad na training. Dahil napakaganda po ng training na yon, dahil kayo ay magkakaroon ng mas malalim or in-depth na understanding about the PhilHealth programs. At bago po tayo dumako doon sa pinaka-highlight ng activity na ito, na kayo po ang mga bida rito, hayaan po ninyo na bigyan namin kayo ng mga quick updates, no? Para doon sa nag-undergo ng training, maaaring refresher ito sa inyo. May mga bago po tayo mga benepisyo at serbisyo. Sabi po nga natin ng mga nag-training dati, hindi natatapos doon sa training ang updates ng PhilHealth. Napakabilis ng pagbabago. Kaya nga dapat kayo ay nakafollow sa aming mga social PhilHealth. Baka hindi na ako updated. Baka hindi ko na alam yung mga bago. Ito po, bibigyan po namin kayo ng mabilisan. Ano po yung mga bago? Una po yung mga solo parents. Alam ko po kilala ninyo sa barangay kung sino ang mga solo parents. Alam ko yan. Dahil kayo ang mga legal, mga opisyal na marites. Kaya alam namin kung sino sa inyo or kung sino sa barangay ninyo ang alam ninyong tinataguyod mag-isa ang kanilang pamilya o kanilang mga anak. Kaya naman po, ang PhilHealth kinikilala na rin ngayon ang mga solo parents. Sila po ay hindi na kailangang magbayad ng kontribusyon at sasagutin na ng gobyerno ang kanilang kontribusyon sa PhilHealth. At sila, kasama ang kanilang mga anak na pinalalaki nilang mag-isa, ay kasama na mga bilang benepisyaryo. So ano ang gagawin ng mga solo parents natin? Kailangan lang nilang magparehistro at mabigyan ng solo parent ID. Kailangan lang nilang pumunta sa munisipyo o sa City Hall at magpa-issue ng solo parent ID at ipa-update ang records sa PhilHealth. Kailangan i-present yung ID, mag-accomplish ng... ano nga yung form na ginagamit natin sa PhilHealth? PMRF or PhilHealth Member Registration Form. At dun po, maa-update na ang inyong record at kayo po ay isinang lehitimong solo parent sa record ng PhilHealth. So ano ang kagandahan nun? Wala nang babayarang kontribusyon. At ang gobyerno na ang sasagot ng inyong premium. Kasi nga kinikilala natin na sila tinataguyod nilang mag-isa ang pamilya. Dapat yung pambayad nila sa PhilHealth may sumasagot na at hindi nila iintindihin pa ang kanilang pagbabayad. Okay? Isang mahalagang update po natin yan. Ano pa po ba? Ay, sorry. Alam po nating lahat na nagtaas na ng mga benepisyo ang PhilHealth. Noong 2024, 2025, ilang beses tayong nagtaas ng mga benepisyo. Bakit?
Dahil ang gusto natin ay maramdaman ng bawat miyembro ang pakinabang o benepisyo niya sa PhilHealth. Dati ang sabi natin, napakaliit naman ang binabawas ng PhilHealth. Ganito ang bill ko, napakaliit ng porsyento. Kasi tumataas ang mga bilihin, tumataas ang mga serbisyong medikal. Kaya naman po ilang beses na nagtaas ang PhilHealth ng benepisyo. At isa po dyan itong dengue. Ito po ay halimbawa lamang Kasi marami po, 9,000 kaso ang meron tayo. At yan po ay itinaas natin ang lahat. Pinataas natin ang rates. Ito po halimbawa ang dengue. Kasi kanina lamang umulan. At sa mga susunod na linggo, alam natin na magiging uso tong sakit na to. Dahil ito ay uso kada tag-ulan. Kaya naman yung dengue, pinataas na po natin ang rates niyan. Yung dengue fever, dating 10,000, ngayon 19,500. At kapag medyo malala, yun po yung severe, ngayon ay 47,000. Bakit kailangang alam nyo yan? Or aware kayo dyan? Para kapag may mako-confine or maa-admit sa isang ospital, alam ninyo kung magkano ang halagang ibabawas doon sa kabuuang bill. At ang mahalagang detalye pa na dapat ninyong alam, kapag ang isang pasyente po ay na-confine sa isang basic or ward accommodation, wala dapat babayaran. Kahit na ang bill mo ay lumampas doon sa 47,000, kung halimbawang severe dengue, pero kung na-admit sa isang basic or ward accommodation, dapat ay wala kang ilalabas kahit 5 tuling. Yan po ay provision ng ating batas, proteksyon ng mga kababayan nating mahirap na walang capacity na magbayad ng kanilang pagpapagamot. Kaya po, binigyan na natin ng financial risk protection ang ating mga kababayan na doon sa mga ganong kategorya. Dapat po ay maipahatid natin yan. Kapag walang capacity na magbayad at na-admit sa ward, wala dapat babayaran. Okay? Ito po ay halimbawa lamang ng mga pinataas nating benepisyo, yung dengue kasi nga yan ay magiging uso sa mga susunod na mga linggo o mga buwan. Ano pa? Yung pong single period of confinement, yan po yung kapag ikaw ay na-admit sa parehong sakit. Dati po ay hindi binabayaran ng PhilHealth yun. Kailangan meron kang pagitan na at least 90 days. Halimbawa, nagkaroon ako ng pneumonia ngayong January, kailangan lilipas muna ang 3 buwan bago ulit ako pwedeng ma-admit sa kaparehong sakit. Ang sabi ng mga tao, ay bakit ganun? Hindi ko naman kasalanan na magkaroon ako ng ganung sakit ulit. Kaya po tinanggal na natin yan. Ngayon po ay pwede ka nang ma-admit ulit kahit kaparehong sakit, kahit walang interval na 90 days. Kasi sabi nila, anti-patient yung rule na yan ha. Kaya po tinanggal na natin yung ganong polisiya. Ipaalam po natin sa mga kabarangay natin kasi old rule na po yan. Nung pa po natin tinanggal yan noong mga nakaraang taon, 2024 pa po yan, Ilang taon na po natin pinapatupad yan. Dapat ay hindi na sinasabi ng mga ospital yon sa pasyente na ikaw ay hindi entitled dahil na-admit ka na sa kaparehong sakit. Dapat po ay maliwanag sa ating lahat yan. So wala na po ang rule na single period of confinement. Okay, ano ba po? So ito po, napakaraming Pilipino po ang mayroong sakit sa puso. Ang sabi nga ng statistics, 18.7% ng pagkamatay sa Pilipinas ay dahil sa sakit sa puso. Bakit po kaya? Bakit po kaya malimit sa mga Pilipino ang sakit sa puso? Dahil loveless? Dahil heartbroken? Hindi po, Siguro sa mga kinakain natin. Ayan, huwag tayong nagkakakain ng mga matataba, mga mamantika. So, malimit sa mga Pilipino ang sakit sa puso. Kaya naman, ang PhilHealth, pinalawak ang benepisyo para sa mga sakit sa puso. Kung mapapansin niyo po, umaabot na sa higit 250 milyon yung covered natin sa PCI or percutaneous coronary intervention or yung tinatawag nating angioplasty. Sila ang nakakaalam. Sige. Kaupay hat may dapahito na dugtong adto ko igin send pero unina.
Oroon na no kay ma-break na kita. Pero antes kita mag-break kaupay haton igin present ni Sir Medina. Iton mga solo parent, atensyon iton aton mga solo parent dida nga namamati via radio. Diri na kamo kinahanglan magbayad yan premium para kamo maka benepisyo hiton mga programa serbisyo hiton PhilHealth. So ito niyo labubuhaton sa ringhi Sir Medina ang mga solo parent magparehistro kamo pakada kamo hiton iyo local government unit padanglitan ko na diniha Borongan kada kamo City Hall pamati ko kanan DSWD yan para naman ma-issuehan kamo hin solo parent ID. Kaupayan hiton ang gobyerno na iton magbabayad hiton premium. Expanded naman nga mga benefit iya igin pananglitan dida adton pag ma-confine ka darahin dengue fever. Ang dating ginbabayaran hiton PhilHealth nga maximum nga 10,000 pesos ginpaumentuhan nahimo na nga 19,500. Adton pinakakuan lait an diri gud malala yano nga dengue. Kay adton severe nga dengue iton ginbabaydan yan hiton babayaran haimo. Pananglitan ma-confine ka nga member ka an maabot 47,000 pesos. Ngan bisan kun magsobra pa kun ada kala hiton basic ward dida hiton mga accredited nga hospital nga facility hiton PhilHealth waray ka babayaran pag dida ka hiton basic ward nga accommodation. Pero kung iton imo kwarto is private natural nga may da ka out of the pocket nga babayaran. Na-mention naman ni Sir Medina hanhadto diri kahat makaka-availhan benepisyohan PhilHealth kung halimbawa ma-confine ka nga diri pa maabothin within pa 90 days nga period. So yan gintanggal na kuno iton. Wala nang pagitan na 90 days. Bisa kada mahit sunod nga simana masakit ka nga simbako nasakit ka pala yan na-confine ka, nabaydan an imo pagpa-confine ng PhilHealth, pwede bisan san waray na hiton nga single period of confinement gintanggal na. Kay diri daw maupay, diri friendly para hiton mga pasyente. So nina aton igpapadayon adton iba pa nga mga ginbag-o, ginpahaluag nga serbisyo programa hiton PhilHealth. Pamatianay kita, hadi nga pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund Solid Kaban! Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Morning, Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis.
May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. EDPEN Pumida, the voice of information. Info Centrum. Info Centrum. Alright, so kabarangay, second half na kita, no? Aton taramda na Info Centrum. Uy, pera na lano, kagutlo, 41 minutos na, nakalabay alas 2. Balikan ta daw hi Sir Medina, nga di kita, Engineer Mark, may dadida about ischemic heart disease. So nagahatag yan ehemplo, no? Hadto na mga idinugang ginpahaluag nga services na PhilHealth. So adi aton ibalik ki Sir Medina. Para kang mga ugat sa puso at ikaw ay aatakihin, inatake, tatanggalin po yung bara. Yung procedure po na yun ay tinatawag na angioplasty. Dati po ang covered lang natin ay 30,000. Nakita niyo po ang pag-angat, higit kalahating milyon na. Dahil po yung mga ganyang kaso ay magastos. Mahal po ang mga procedure kapag ang pinag-usapan ay sakit sa puso. Kaya ang PhilHealth patuloy na nag-aaral, kinokosting, magkano ba talaga ang gagastosin kapag ganito ang kaso? Kaya po umabot ng ganyan kalalaki ang ating benepisyo para sa sakit sa puso. Magmula po sa angioplasty hanggang rehabilitation, mayroon po tayong package para dyan. And again, reminder, kapag ikaw po ay na-admit sa isang basic or ward accommodation, whether private or government na ospital, dapat ay wala ka nang babayaran pa. Kasi gusto natin, yung behavior ng tao magbago na. Hindi matatakot na magpagamot. Kasi ugali natin mga Pilipino, hindi, kaya ko pa. Hindi ako pupunta ng ospital, kaya ko pa. Kahit gumugulapay na, kaya pa. Mapagtiis kasi ang mga Pilipino, no? Pero sa puntong ito ay hindi na po dapat natin tinitiis. Kasi tayo po ay protektado na at alam nating lahat na may benepisyong sasagot para sa ating mga kaso. Okay? Ano pa po? Dati-dati po, ang sabi, ang PhilHealth nagagamit ko lang kapag ako ay na-admit. Pag ako napunta ng ER at walang 24 hours, hindi ako na-admit, hindi ko nagagamit. Ngayon po ay hindi na. Kung ikaw ay mapupunta sa emergency room, may mga ginawang serbisyo sa iyo doon, covered na po ng PhilHealth yan. Meron na po tayong pakete para sa outpatient emergency care benefits. Yan po ay para doon sa mga kaso na hindi ka naman kailangang i-admit, dinala ka lang ng emergency room ng ospital. Meron na po tayong benepisyo para dyan. No? Alam dapat po natin yan, mga mahal naming PHW, para pag may nagtanong sa atin, ako ba ay may benefits na ER lang ako? Ang sagot ay, oo. Merong benepisyo ang PhilHealth dyan. At yan po ay atin ang pinatutupad buong bansa. No? Ako po ay buhay na patotoo dyan dahil yung aking nanay nung nakaraang linggo lang na ER. Akala ko nag-iinarte lang. Masakit pala talaga yung tuhod, hindi na makalakad. Akala ko nanghihingi lang ng pera.
Na-ER siya, natuwa ako. Kaya lang private hospital kasi yung pinuntahan, ilang oras pa lang, nasa 10,000 na yung bill namin, muntik akong malaglag sa upuan. Ngayon, ang binawas ang PhilHealth, parang less than 3,000 na lang yung binayad ko. Wow! Sabi ko, nakakatuwa. Wala pang 2 oras yung nanay ko, 10,000 na doon sa private hospital. Pero malaking tulong. Imagine niyo po yung na-less because of this package, no? Kaya sabi ko, ako bilang empleyado ng PhilHealth, nakita ko rin naman pala yung benepisyo, no? Yung tulong. Imagine mo yung dapat na ilalabas mong pera at gagamitin mo na lang yon sa iba pang bagay, sa iba pang priorities ng pamilya. No? Gusto po ng PhilHealth maramdaman ng bawat miyembro ang benepisyo. Kaya po natin ginagawa itong mga pagpapa-expand, pag-update, at kung ano-ano bang mga enhancements sa ating packages. Marami pong services, no? Ang cover doon sa emergency room kasi pag pinasok ka doon, nandiyan na ilalaboratory ka, may consultation yan, merong mga imaging, x-ray, di ba? 2D echo, maraming services. Lahat po yon ay nasa table natin, kino-cover na po natin ngayon. Okay po? So ano pa ang latest? Ngayon po ay meron na rin tayong para sa dental. Kapag kayo po ay pumunta ng Yakap Clinic at kayo ay in-evaluate or in-assess doon at nakita kailangan nyo ng dental cleaning, yung tinatawag natin prophylaxis, oral examination, at nakita din na kailangan mong may ipasta, kailangan ng tooth extraction, ngayon po ay covered na rin or meron na rin tayong package para dyan. At kapag ikaw po ay nagpunta sa isang public na facility, wala ka na pong babayaran dapat at covered na lahat ng dental services na ibibigay sa'yo. Pero, kung ikaw ay pupunta sa isang private na facility, meron tayong tinatawag na mga, ang likot ng kamay ko, sige, yung dental services po kapag private na facility ay meron tayong tinatawag na co-payment. Yun yung ilalabas mong bayad galing sa sarili mong bulsa. Again, kung government, dapat ay wala na. At chinek ko po yung website, yung Borongan City RHO ay accredited natin for the dental. So meron kayong mapupuntahan, mga BHW, na ating dental clinic para ma-provide yung ating dental package. No? Ito pong mga naka-flash na mga rates ay out of pocket po kung kayo ay pupunta sa isang private na dental clinic. Again, manggagaling ang rekomendasyon doon sa inyong Yakap Clinic kasi di ba pinoprofile doon? Ina-assess kayo, tinitignan ano yung mga pangangailangan ninyo. At kapag na-identify nung Yakap Clinic doctor na kailangan mo ng dental services, i-recommend niya o kailangan mo na ng linis, kailangan mo ng tooth extraction. That's the only time na i-refer ka niya at pupunta ka na ngayon ng dental clinic na accredited. Okay. Again, yung rates po na ito ay out of pocket, no? Yung ilalabas ninyong bayad kung kayo ay pupunta sa isang private na dental facility. Ano pa? Noon po, problema ng mga may sakit sa bato, yung may mga tinatawag na CKD or Chronic Kidney Disease 5, yan po yung nasira na yung bato at kailangan mag-undergo ng transplant. Kasi yung may mga sakit sa bato po, forever na yan magdadialysis. Kailangan mo magdialysis kasi kailangan linisin yung iyong dugo. Linisin yung katawan. Dahil kung hindi, ikaw ay, alam mo na ang mangyayari sa'yo, no? Kailangan mong i-dialysis unless ikaw po ay mag-undergo ng tinatawag nating kidney transplant. Dahil nasira ang iyong kidney, kailangang i-transplant. So malaki ang gastos. Problema ng mga kababayan natin. So, saan ako kukuha ng pambayad, no?
Ngayon po sa pamamagitan ng tinatawag nating Z-benefits, yan po yung pakete natin, malalaki po yung halaga niyan. Yung mga tinatawag nating Z-benefits. Ngayon po, whether living or deceased yung donor, meron na po tayong pakete. Can you imagine, umaabot na po ng higit 2 milyon ang kino-cover natin for the Z-benefits for kidney transplant. At hindi po nagtatapos dyan. Dahil ang PhilHealth ay nagkaroon na rin ng post-operation. Kasi yan pong mga nag-undergo ng kidney transplant, meron pa pong mga maintenance yan. Yung mga anti-rejection. Kasi minomonitor na yung tinransplant sa'yo ay hindi nire-reject ng katawan. Kasi foreign yun, di po ba? So ngayon po, may pakete na rin tayo dun sa post-operation. So mula nang operahan ka hanggang sa pagkatapos mong maoperahan, pareho yung living donor ay kailangan ding i-monitor. May pakete na rin po tayo dyan. But take note po na itong pakete na ito ay pwede nating magamit lang sa mga tinatawag nating contracted na facility. Bakit kailangan contracted? Bakit hindi pwedeng accredited lang? Kasi po yung contracted, yan po yung mga pasilidad na kinokontrata ng PhilHealth para masigurong kompletong gamutan ang maibibigay niya para sa mga paketeng ito. Hindi lahat ng ospital na accredited ay contracted. Yung mga kinokontrata lang namin, yung facility na capable or kakayaning ibigay lahat ng mga requirements para dito sa kasong ito. Kaya ito po ay maa-avail natin sa mga contracted. Pero baka kasi angioplasty, yan po ay kapag may so, Amado ka barangay, no? Kaupay, very informative ining pagpahamtang ni Sir Serviliano Medina hadton mga bag-ong na ginapaupay nga serbisyo or benepisyo para haaton nga mga miyembrohan na PhilHealth. So aton balikan in short hapag kahalipot aton kidney transplant ba nati kadamo pa daman ini iton may CKD 5 ini na nga ginda dialysis kay saring paniya pag ig-dialysis for life na may dadaman hiton ginpahitasan nga benefit, dental, emergency package ngan iba pa. Pero lahat doon, mga example lahat ka barangay, hadton ginpahaluag, dugangan nga benepisyo, na PhilHealth para naman ha mga miyembro. So next week, ato nagihapon ipapabati. Damo pa ini nga iyan naman pahayag, may pagisumpay hini nga good news para hadton na mga miyembrohan PhilHealth. Bueno, kabarangay, medyo kinakapos na kitahin na oras. Adi, may danala kita 8 minutos na og sa mag-alas 3. Temporaryo anay nato na tapuson, nato na pagharampang yan ang Kiluphan na Friday, ato na Taramdan Info Centrum. Hangaran hito natin mga kapartner, Didiha Master Control Engineers RV and Mark, Transmitter Chief Tig Joey, pinagiton overall supervision ni Ate Ruth. Ate Pen pumida ini nasa ring happy weekend ha. Happy weekend kay Friday na. God bless ito na may mga lalakton na buwas. Utro maupay nga kilupano nga na God bless sa aton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kilub ka barangay na aton oras, may dapakita 7 minutos pa ug sa mag-alas 3 para naman ha aton news update, balita lokal. Katasan potpot. Anakinihan na pedicab driver nga nag-ikalima. Top 5 top notcher hadton licensure examination for teachers Kunlet 2026. Aladawaan na detalye aton utro pamatian an aton report. Radyo Pilipinas Report. Naging inspirasyon niya na hadabo nga estihanon ang istorya ni Marian Luchim, anakin isa nga pedicab driver habungtan San Julian, katapos siya maging ikalima nga top notcher han March 2026 licensure examination for teachers Kunlet. Sulod hinda magkatuig waray undang nga nagputpot hi Marcelino Lisaka bisan kun may dahiyahika ngan sobra kabutlaw base la masuportahan ang pag-eskwelahan iya mga anak. Bisan
diri permi may daigo nga kita, padayon hiya pagtrabaho tungod hiya pagtuo nga edukasyon laan pinakamaupay nga maipapamana haira. Waray ako iba nga ipamamana haira kundi edukasyon, siring ni Marcelino. Nagdako himarian nga may dagko nga ayatan kinabuhi katapos magbulagan niya mga kag-anak 9 anyos palahiya. Tikang hadto hi Marcelino ang naging amay ngan iroy para haira pamilya. Durante niya pag-eskwela ha kolehiyo, 100 pesos lang niya adlaw-adlaw nga allowance ngan kadam-an hini nahingangad tula pamasahe. May mga adlaw pa nga diri igo ang kwarta para pagkaon pero waray hiya undang nga paghingyap nga makatapos ngan maging maestra. Nabuligan liwat hi Marian pinaagyan bulig para estudyante kon BPE Educational Assistance Program han gobyerno probinsyal han Eastern Samar nga nakabulig haira mga gastuson ha eskwelahan. Katapos graduar, nagtrabaho ana hiya sugad nga call center agent sa Manila base makabulig ha pamilya samtang nagaandam para hanlet. Iginsumat niya nga inabatiyahin kawaray motibasyon ngan harus na umundang pagkuhan eksaminasyon pero ginkita niya sugad nga grasya tikang ha Dios ang scholarship nga iginhatag ha iya hanusang review center. Tungod niya pagpursigi ngan sakripisyo nagbungan nga tanan nga mahingada hiya han ikalima nga top passer hanlet 2026 para kan Marian an iya kadungganan dirila para ha iya kundi para liwat ha iya tatay nga waray gud umundang ha paningkamot para ha ira pamilya. Samtang naghatag liwat hin mensahe Marcelino nga duha mga kag-anak nga padayon lang nga suportahan an edukasyon han ira mga anak bisan kun makuri ang kinabuhi. An istorya ni Marcelino ngan Marian nagpapamatuod nga pinaagyan edukasyon pagpursigin ngan pagtuo ha Dios posible maabot ang mga hingyap bisan ha atubangan han kakurian. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. 4 minutos pa kabarangay ug sa magala sa 3 sa balita pan rehiyon. Nakiisa naman ang Eastern Visayas sa avian influenza info caravan kontra bird flu. Hapalulate nga balita maabot isa kagatos nga poultry farmers, livestock technicians nga na mga representante na local agriculture nga na veterinary offices tikang hamagkaiba-iba nga parte han Rehiyon 8 amuin na nagtiriro kakilip nga adlaw Mayo 21 ha Tropics Hotel Palulate para ini hadton avian influenza information caravan. Ginpangunahan ini ha na Bureau of Animal Industry kapadadton Department of Agriculture Regional Field Office 8 an usa ka adlaw nga aktibidad nga nagatutuyo mapadukwag adton hibabruan na poultry farmers ngan partner institutions bahin hadton avian influenza ngan epekto hini ha animal health. Gintalakay liwat durantihan caravan ang mga pamaagi ha pagpugenghan sakit, biosecurity measures, husto nga poultry management, pagparigon han koordinasyon han mga ahensyan gobyerno, local government units ngan stakeholders san epektibo nga implementasyon han avian influenza protection program. Sumala ha Department of Agriculture nagpapabilin nga waray kaso ha nasabi nga sakit ha Rehiyon 8. Tikang hansyahan nga kaso hini han tuig 2024. Bisan pa hini ginaghat na ensyan lokal ang mga local government unit ngan poultry farmers nga dugangan pa ang biosecurity measures ngan aktibo nga surveillance. Hagkauluhan naman nga notisya. Presidente Marcos sa pinirmahan EO kon executive order nga nagadudugang han gini-import nga karne hin baboy ha sulod hin duha ka tuig. Ginagawas na palasyo ang Executive Order 116 nga nagtatakda ini na pagpahataas sa na pork meat nga ginpapalit tikang haibangan nasod. Hailorumhan EO nga ginpermahan ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tikang 54,210 metric tons nga karnihin baboy nga gini-import dudugangan na ini ngadto 204,210 metriko tonelada. Nasabi nga pitad nasunod ini ha rekomendasyon han minimum access volume
o MAV committee nga dugangan hin 150,000 metric tons adton pork importation hasulod na masunod nga duha ka tuig. Sumalaha gobyerno katuyoanan hini nga masiguro adton na padayon nga supply hana pag ngan abot kaya nga presyohan karunihin baboy ngan iba pa nga processed meat food products. Kasumpay hini ginmanduan liwat adton MAV committee nga siguruhon nga may igo nga alokasyon para iniha Food Terminal Incorporated ngan hakadiwa ng Pangulo program. Atun EO ginpermahan hanakalabay ini nga Martes sa Mayo 19 hini nga tuig. Amini ka barangay anaton news update atipen pumida ini anaton oras impunto alas 3 utro maupay nga kelep. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.